Magandang hapon po mga kabayan. Nandito tayo sa isa sa ni-refer sa atin, no? At bisitahin natin, may pagkakataon na makita natin itong ni-refer sa atin ngayon sa hapong ito, no? Medyo kawawa ito yung sitwasyon ng mga kabayan. So titinan natin. So ayan po mga kabayan, nandito na tayo si Nanay Rolanda. Si Nanay Rolanda. Hi po, good afternoon Nanay Rolanda. Maitanong ko po, ano pong nangyari sa inyo? Bakit umabot po ganon kalaki yung bukol, yung liig nyo po? Mula nung dalaga ko maliit, tapos hindi ko na pinansin, hindi ko na pinaano. Lumaki na lang ito nung ilan na yung mga anak ko. Dahil puro trabaho lahat ang ginagawa ko dito sa bahay. Punta ko sa ilog, kung anong makuha kong ibinta. Yun ang pandemi ko ng mga pagkain namin. Opo. Pero itong bahay na ito, hindi namin ito bahay. Bahay ng auntie ko. Namatay na sila. Kami ang Tira dito. Pero nakuha ko itong sakit ng pako. Kasi palagi akong naghahakot ng tubig. Pababad sa tubig. Opo. Puro malalim dito na ilang taon na. So nanay, sabi nyo po, dalaga pa kayo, nagkaroon ng bukol sa liig. Pa. Hindi nyo po napacheck up? Hindi na, kasi wala naman akong nararamdaman na Bumubukol lang po siya, pero walang pain, walang sakit po. Wala. So, parang binabaliwala nyo. Opo. So, ilang taon po siya, mula nung dalaga ko, ilang taon na po siya na dala-dala nyo po, Nanay Rolanda? 44 na yung anak ko ay napanganay. Higit. So, nasa 50 years na po yan, Nanay Rolanda. Ni minsan, hindi nyo po napacheck up? Pinapatingnan ko naman, kaya nang sabi nila, hindi naman delikado dahil goiter ito. Gwite, pero sa dami kong na-vlog na mayroong ganyang problema din. Pero sa inyo, yung pinakamalaki, sobrang laki po. Ngayon lang ito, nung sobra ng trabaho ko, pagod ko. Ito So, nung siguro, sinabi ng doktor, nung pina-check up po sa inyo, anong advice po ng doktor sa inyo, Nanay Rolanda? ang advice ng doktor sa akin, lumaki ito, yung pagkain ko daw, dito na pumupunta sa goiter ko. Pero hindi naman ako nahihirapan dito. Yung paghinga nyo po, yung pagsasalita nyo, hindi po kayo nahihirapan? Hindi po nagiging sagabal sa inyo? Hindi. Normal? Ito lang ang Pag halimbawa, pag hawakan, hindi po masakit? Walang pain po? Hindi naman. Diyos ko mga kabayan, parang mas malaki pa yung bukol sa liig ni Nanay, yung goiter niya kaysa sa ulo niya. No, ganun po talaga kalaki. Ang dami ko na nakasalamuha na vlog na mga ganitong cases mga kabayan, pero kay Nanay sobra talaga as in. May na-vlog ako, parang kamao ko lang, ganun kalaki. Pero ito kay Nanay, siguro 5 kamao, ganun kalaki yung goiter ni Nanay. At napansin ko pa, mayroon pang bukol dito sa ulo. Ano po nangyari dito, Nanay? Ito, Rolanda? pag nagtratrabaho ako, palagi akong nauuntog. O dyan sa gate, o sa banyo. Kung ano yung ginagawa ko, yun. So ito lang po, Nanay, no? Kasi nakita ko po at matagal na rin pong panahon na hindi nyo na ibalik sa napatingnan sa doktor, tama? So may mga cases na pag sobrang laki yung goiter, may mga pagkakataon na hindi na kayang alisin. No, hindi na kayang alisin. Sana sa inyo, kahit ganong kalaki, sana may pagkakataon na kaya pa ring operahan. Kailan, depende din po yun sa katawan nyo o sa edad kung kakayanin. Kasi meron ngang iba na pwedeng operahan pero hindi na kaya ng katawan kasi lalo na pag may edad na. So ganun po, may mga
pangyayari na ganun talaga, Nanay Rolanda. Kailang sana noon pa sana na medyo maliit pa lang na aksyon na kaagad, no? Na aksyon na kaagad, and then sana na naoperahan na kaagad habang maliit pa lang, no? Kaya lagi kong sinasabi mga kabayan, pag meron tayong iniinda at merong problema sa katawan natin, wag natin pabayaan, wag natin antayin yung panahon na lalala, no? Kasi sobrang mahirapan talaga tayo, no? Kaya minsan nagagalit yung doktor sa atin, no? Bakit? Kailan nyo ba ininda yan? Kailan nyo na ba napansin yan? O bakit hindi ka nagpa-check up ka agad, no? Kailang may pagkakataon din mga kabayan na gusto natin magpa-check up, gusto natin pumunta sa ospital, kailang yung kinikita natin, alam naman natin, no? Meron tayong income sa araw-araw, kailang mas priority natin yung pagkain. Kaya minsan yung iniinda natin sa katawan, yung problema natin sa katawan, sit aside mo na, saka na lang yan, pagkain mo na, kasi ito yung importante sa araw-araw. Kaya hanggat dumating yung panahon na lalala at ganito na ngayon ang sinapit kay Nanay Rolanda. Kaya ako'y minsan sumasakit yung dibdib ko kasi parang iba, hindi ko na kayang tingnan yung sitwasyon, no? Lalo na tulad nito kay Nanay Rolanda, na nagulat ako na napakalaki. Akala ko sa picture lang na naka-zoom, pero talagang sobrang laki po mga kabayan. At ito ngayon, no? So, ilang taon na po kayo, Nanay Rolanda? Ilang taon na po kayo? 69. 69 years old. Tapos meron pa kayo iniinda dyan sa paa nyo. Hindi ako makalakad. Hindi na kayo makalakad. Talagang nandyan na po kayo sa higaan nyo, Nanay Rolanda. Pero kung pag-upo, halimbawa, upo kayo, hindi ba mabigat itong leg nyo? Kung minsan mabigat, pag buhatin nila ako ipaupo, makaupo ako din, pero saglit lang. Pero Nanay Rolanda, hindi ba nung nagpa-check up kayo na siyempre nakita ng doktor, chinik yan, hindi ba kayo sinabihan, in-advise na ipaoperahan, patanggal, gamot? Hindi, nagpaano rin ako, nagpa-check up. Nagpa-schedule kayo noon? Dito ay sa... Mga kailan yon? Mga ilang taon yon? Matagal na panahon. Pero itong lately lang na ganito kalaki, walang check-up na nangyayari. Ano? Meron. Anong year? Ito lang po. Ngayon. Last week. Last week. So, ano ngayon ang advice ng doktor? Ano, pinasitis scan po sila. At tapos hindi pa po nakita yung resulta. Baka sa lunes mo po. Okay. So, ayan po pala mga kabayan. Ito lang, lately lang talaga nila pina-check up. So, ang sabi ng doktor, mag-CT scan muna, titinan muna, syempre, titinan muna kung ano yung namumuong bukol dyan sa lig ni nanay. Then, babasahin yan, kunin mo na yung result and then babasahin. So, doon malalaman kung ano ba talaga itong bukol ni nanay sa liig niya, no? Pero, mostly talaga, pag mga ganyan, goiter, pero hindi natin alam bakit ganun kalaki. Sobrang laki talaga. Okay, sige. Nandito tayo mga kabayan. Manawagan tayo, no? At aantayin din natin yung result. Mag-update sila sa atin kung ano yung magiging result. And then kung ano sasabihin ng doktor. Nandito tayo, no? Sa abot ng ating makakaya ay magbigay tayo ng tulong kay nanay. So, siyempre manawagan tayo sa ating mga butihing sponsors na kailangan na naman ni nanay, no? Dahil siyempre sabi nga ni nanay, itong bahay ay hindi sa kanila, pinatira lang sila dito, no? At wala ding income, although may mga anak, may kanya-kanyang pamilya, and then may income, pero sapat lang din sa pamilya nila. Kaya umaasa, no? At sana nga pagbigyan natin si nanay na matulungan natin, no? Hindi man kalakihan, maliit man o malaki, ang importante nakapagbigay tayo ng pagmamahal dito kay Nanay Rolanda. So ayan po mga kabayan, uulitin ko po. Kaya kahit gaano kahirap yung buhay, no? Pag meron tayong iniinda sa katawan, wag natin hayaan, wag natin pabayaan. Gamutin na natin kaagad, gumawa tayo ng paraan, no? Kasi mas mahirap gamutin pag yung lumala na yung sakit, no? Doon na lang natin ma-realize na sana noon ginawa ko na, pero it's too late na kasi hindi na kaya. Kaya nga sabi ko kay Nanay Rolanda kanina ay yung operasyon na pag yung sobra-sobra na, depende pa yun kung kakayanin sa katawan ni nanay,
kung may edad na, and then minsan pa kung kayanin ng katawan, pero talagang hindi na. Kasi meron akong natulungan mga kabayan, no, yung si Cha, kung naalala yung si Cha, no, nasa bahay, ay maliit lang ang goiter ni Cha, no, and then halos nakabuko lang ng ganyan, kunti lang, pero nung pinatanggal ko at inoperahan sa Baguio, nung natanggal sa kanya, ang laki palang laman, nandoon pala sa loob, nakabukol yung ano niya. Kaya ang dami na, 50-50 din si Cha noon, kasi sabi ng doktor, ang dami ng ugat na nakapulupot dito sa leg. Yung mayor nating ugat, no, yung pinakamalaki nating ugat ay nandito yan sa leeg, nakakonekta yan sa lahat mga organs natin. Kaya delikado po, delikado. Ito kay nanay, hoping pa rin tayo na sana magiging maganda yung resulta ng kanyang CT scan, no, CT scan. So we will see po kung ano po ang mangyayari do sa CT scan ni Nanay Rolanda. So ayan po nanay, kayo din po manawagan sa magmahal nating sponsor na matulungan tayo doon sa anong magiging hinatnan doon sa result ng check-up nyo sa CT scan po. Pwede kayong manawagan nanay sa mga sponsors natin. Yung sponsor, sana matulungan nyo ako kahit papaano para mabigyan nyo ako ng konting tulong para gumaling ako kung ano itong nararamdaman ko. Sana ipanalangin ko sa kung may kapal sa pagtulong niyo sa akin. Sana'y marami pa kayong matulungan, hindi lang ako. Ayun. Maraming salamat po sa inyo sa ginawa ni sa akin pagbisita sa bahay. Sana marami pa silang matulungan. Okay po. God bless us. Maraming salamat po. Salamat po Nanay Rolanda. Nanay Rolanda, gaano po kahirap sa araw-araw na bit-bit nyo po ito? Kung minsan, nahihirapan ako. Pero kung minsan naman, hindi. Siyempre parang nakasanayan ko na. Kaya lang nung palaging baha dito, hanggang dito maabot pa eh. Opo. Siyempre tumutulong ako maghakot ng tubig. Araw-araw yan. Nanay, yung ano nyo po, yung halimbawa kumakain kayo, hindi po apektado? Ayos naman po yung pagkain nyo, yung paglunok nyo, pag-inom ng tubig? Ayos naman. Ayos naman. Ayos naman yung pagkain ko, paglunok ko, na okay lang. Ang problema ko talaga, itong pakuta kasi parang naglalambot na para bang... Pwede po makita, nanay? Or nakaano si nanay yan? Bumayat na kasi. So, ayan, pati yung... Siguro, no? Kasi laging nakahiga si nanay. Siguro hindi masyadong nakagalaw yung mga nerve dyan. No? Lalo siya nagnanumb. No? Unlike kasi pag yung lagi tayong lumalakad, syempre, nagiging okay yung daloy ng dugo. So, ito nagnanumb at parang hindi nyo na nanay? Hindi nyo na maituwid? May galaw ko naman, kaya lang pagtatayo. Hirap na po kayo. Oo. So, ayan. Pero kailangan nanay, no, dito, wag nyo po laging nakabaluktot. Hindi. Ito nyo po minsan. Or pag yung, halimbawa, nakahiga kayo, hindi puro nakapirmi lang sa kabilang side. Kailangan Yun, i-ano nyo rin po sa kabilang side. Ililipat nyo rin po. Yan, igaganyan nyo po. Para at least hindi siya totally na tuluyang magnanap. Baka mamaya, yung mga ugat dyan, wala nang dugo na nakadaloy kasi nakapirmi na ganyan. No, Nanay Rolanda. So, titinan natin, nanay, yung magiging result doon. And then, habang nananawagan tayo mga kabayan, tulungan pa natin si nanay kung ano po ang magiging action doon at sabihin ng doktor at magiging advice. Sana maging okay at kaya pa magawaan ng paraan at kahit paano bata pa si nanay, 69 years old lang, no, na matanggal itong bukol sa liig niya kasi sobrang laki po mga kabayan. Ayun po, kahit dalawang kamay ko ganyan, talagang malaki talaga siya, malaki pa sa ulo ni Nanay
Rolanda. Okay, nandito kami, nanay, kahit papaano ay makapagbigay kami ng munting pagmamahal sa inyo. Nanay, meron kami isang sakong bigas para sa inyo at yung ating assorted groceries. Ito po. Maraming salamat. Opo, at Binigyan niyo kami ng ano, kunti ang pagmamahal sa amin. yung antay nyo na rin yung result. Tama? Antay nyo na rin yung result. Gamot sila. Yung gamot ni nanay, Nagagamot. nagagamot. Mayroon pa. So, ang inantay nyo na lang kung ano magiging advice ng doktor. Okay, sige mga kabayan, may gamot si nanay, no? Nakikita natin, may gamot si nanay. And then, aantayin natin, no, yung result ng CT scan ni nanay, kung ano po yung sasabihin. At, basta, malalaman na lang sa update namin, no? Basta for now, ito lang muna ibigay natin and then, titinan natin mga kabayan. Nanay, sa ngayon, magbigay muna ako ng pang-ulam. Salamat. Pang-ulam. Ang gamot niyo okay pa? May gamot pa? Puro vitamin Puro lahat. vitamins. So, wala pang naresita yung doktor? Sa Lunes. Sa Lunes. Mm. Okay, sa Lunes. Sige, mag-a-update sa akin si anak nyo, kung sino yung nag-message sa akin. Opo. No, tapos, babalik kami dito. And then, tamang-tama, makukuha na yung result. Tama? Okay, Opo. sige. Okay. So, ayan po mga kabayan. Dalangin ko ay mapagbigyan natin si nanay sa kanyang kahilingan, no, sa kanyang para maipagamot itong liig niya. Okay? So, ayan po mga kabayan. Ito po yung nagagawa natin. Kaya maraming salamat po, no, kung saan-saan tayo napapadpad at nakikita natin itong mga ganitong sitwasyon. Kaya ito po yung ginagawa ng buong team mula noon hanggang ngayon. Kasama ko po yung aking mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators. Sa lahat po na nakikiisa sa akin araw-araw, no, sa misyong ito ay kasama po kayo. Maraming salamat po. Siyempre, magpapasalamat po tayo sa walang sawang pagmamahal. Ate Vilma ng Italy, Ma'am April Lagrosa, shout out din kay Ma'am Rika Mongozira Domingo, Ma'am Myra from Hawaii, Sir JSM ng Rabi KSA, shout out din kay Ma'am Kat and Sir Albert from Rabi KSA Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyo nito ang puso. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Naway bigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Naway bigyan po tayo ng mahabang buhay pang sa ganun. Marami pa tayong matulungan na kagaya nila. Mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan paki-share and subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Tarita. Maraming salamat po. Gabi sa Sol. Bye po, Nanay Rolanda. Bye-bye. Huwag po kayo mawala ng pag-asa, ha? Opo. Number 1, magdasal lang po tayo. Lahat may imposible kay God. Basta laban lang. At Opo, magdasal lang opo. tayo, Nanay Rolanda. Okay? Oo. Okay, antay lang po natin yung result nyo, Nanay Rolanda, ha? Oo. Kung ano po yung magiging advice ng Kasi doktor. Lahat ng laboratory okay na, nagawa na lahat. Oo. Pati ano ba yun? Biopsy, nag-biopsy po ba kayo? CT scan lang po ba ginawa? Pati Yung- dugo nyo, chinek. Ano ba yun? X-ray. Yung x-ray nyo, Oo, tapos yung CT scan. CT scan. Oo, So, baka- lahat yung sabay-sabay po ang Sa kuha ng result Lunes. nun. Okay, sige. Then, update. Sa Sino nag-message Lunes. sa akin? Okay, pa-update mo na lang ako, ha? Then, paki-screenshot ng ano.